Napahikab si Ashley sa pagtatapos ng pari sa misa nito. Tinapunan ito ng tingin ni Matilda na hindi naman napansin ng asawa niya at ni Samuel. May mga pagkakataon talaga na hindi nito maiwasan na ipakita ang tunay na ugali. Hindi tulad ng totoong Kathy na nakilala niya, na hindi man lang kababakasan ng pagkainip sa buong oras ng misa. Kaunting panahon na lamang at malalaman na niya ang baho ng babae at sisiguraduhin niya na magbabayad dito ng mahal. Let's go! Pag-aapura ni Ashley na nagpatiuna sa paghakbang. There's really something strange about her. Hindi mo ba napapansin, Samuel? Halos pabulong ni Matilda sa katabi na anak. Here you go again, Mommy. Ipipilit mo na naman na hindi siya si Kathy. Hindi imposible na sa sobrang pagmamahal sa'yo ng Ashley na yun ay... Please, Mom, stop it. Stop thinking na siya si Ashley. Dahil ako ang unang makakaramdam nun, okay? Yes, there are some changes about the way she act or talk or whatsoever. But you heard about what doctor said. It was just the effect of the accident happened to her. At siniguro ni Doc na babalik din siya sa dati. Nanahimik na lamang si Matilda. Mas naniniwala pa rin siya sa kanyang nararamdaman. Dahil mula nang maging asawa ng kanyang anak si Kathy, sila lamang ang lagi nitong magkasama. Mas matagal pa siya nitong kasama kaysa kay Samuel. Kaya natitiyak niya na may mali sa Kathy ngayon. Mama, ibili mo po ako ng lobo. Ano bang kulay ang gusto mo? Pula po at dilaw. Natigil sa paghakbang ang pamilya ni Froilan at Samuel nang magsabay ang mga ito palabas ng simbahan. Sandaling binalot ng katahimikan ng pagitan ng dalawang grupo. Hinigpitan ni Ashley ang pagkakakapit nito sa braso ng asawa na agad namang napuna ni Kathy. Mabilis nitong iniiwas ang tingin sa dalawa dahil may biglang kirot siyang naramdaman sa pagkakakita sa tunay na asawa. Kumusta ka na, Ashley? Tanong ni Matilda na hindi inaalis ang pagkakatitig sa dalaga. Sinalubong ng tingin ni Kathy ang butihing biyanan, and Matilda definitely sure what she sees. Taglay ng dalaga ang mga mata ng kanyang tunay na manugang na hindi niya makita sa Kathy na kasakasama niya sa mga nagdaang buwan. Froilan, sino sila? Pagkukunwaring tanong ni Kathy. Hindi pa tamang panahon para maningil. Kailangan niyang magsiguro sa magiging mga hakbang niya. Aalamin muna niya kung sino-sino ang dapat na pagkatiwalaan. Kailangan niya ng kakampi. Kailangan niya ng mga tutulong sa kanya dahil aaminin niya sa kanyang sarili na mahina siya. Natatakot siyang harapin ang laban na mag-isa lamang. She was weak, but she doesn't want to be defeated. Si Samuel, hindi mo ba siya natatandaan? Siya yung dumalaw sa iyo sa ospital at sila ang pamilya niya. At ako ang dati mong kaibigan na inilagay mo sa muntikan ng kapahamakan dahil sa sobrang pagmamahal mo sa asawa ko. Madiing wika ni Ashley. Kathy! Pagsaway ni Samuel. Hindi pa siya magaling. Wala pa siyang alam sa mga nangyari. Sinabi ko na sa iyo ang lahat, di ba? Huwag mong sabihin na hindi ka naniniwala sa akin. Hindi na kailangan ng sasabihin ng babaeng yan para lumabas ang totoo. Tinapunan nito ng tingin ng nakatulalang dalaga. Dapat sa kanya ay nabubulok sa kulungan. Stop it, Kathy! Segunda ni Matilda. Kampihan niyo siya. Ako na nga ang biktima dito. Pero sa mga pinapakita nyo, parang siya pang biktima. Baka nga nagkukunwari lang siya na hindi pa siya nakakaalala para malusutan niya ang mga isasampa nating kaso sa kanya. Lihim na nagngingit-ngit ang totoong Kathy. Pigil na pigil nito ang emosyon na halos gustong kumawala, pero hindi pa dapat. Baka nga bumagsak lang siya sa kulungan kapag ipinagsigawan niya sa harap ng mga ito na siya ang totoong Kathy Herrera. May araw din si Ashley sa kanya. Pasensya na po kayo kung hindi ko po kayo makilala o wala akong matandaan. Ano man ang nangyari noon, sa oras na gumaling ako, haharapin ko ang anumang kaso o parusa sa mga nagawa ko. Magalang na pahayag ni Kathy. Mama, alis na po tayo! Napatingin si Ashley sa anak. Sa ikinikilos nito, mukhang malapit na ito sa bago nitong ina. Wala siyang pakialam. Kahit noon pa man ay ayaw na niya dito. Dahil anak ito ng lalaking kailanman ay hindi niya minahal. Magsama-sama sila. Magkakaanak rin sila ni Samuel. Bibigyan niya ito ng maraming anak. Tara na. Yaya naman ni Froilan. Bago tumalikod si Kathy ay tinapunan nito ng tingin ng tunay na asawa. How she missed him. Pero tila may bahagi ng puso niya na mas nais nitong makasama ang mag-amang Froilan at Lucas. Still, hindi niya maitatanggi ang katotohanan na nakaramdam siya ng sakit na kapiling nitong ibang babae.
Hindi ba nito nararamdaman na impostora ang kasama nito? Hindi ba talaga siya nakilala ng puso ng asawa? Nagkamali si Kathy. Dahil sa mga oras na yon, may ibang nararamdaman si Samuel habang nakatitig sa dalaga. Katulad ng naramdaman niya noong una niya itong makaharap sa ospital matapos itong magkamalay. A feeling that confused him. Hindi. Iwinaksi ni Samuel ang hindi magandang isipin. Imposible. Naaapektuhan na rin siya ng mga sinasabi ng kanyang ina. Awa lang ang nararamdaman niya sa babae. Mahal niya si Kathy. Noon at habang buhay. Walang ibang makakapalit dito. Pasa ni Froilan sa balikat ng anak habang nililibot nila ang Manila Zoo. Mama, ano po yon? Napatingin si Kathy sa itinuro ng anak. Ostrich ang tawag dyan. The largest bird in the world. Napakunot noo si Froilan. Kailan pa nagkaroon ng kaalaman ng asawa sa geography? Ito lang yata ang taong nakilala niya na walang pakialam sa mundo. Ha? Lumilipad sila? Hindi. Isa sila sa uri ng ibon na walang kakayahang lumipad. Mabilis lang silang tumakbo. Pero syempre, mas mabilis ako lalo na kapag hinahabol ako noon ng palo ng tatay ko. Napatawa ang bata. Maging si Froilan ay napangiti. Matapos makaramdam ng pagod ay naupo ang mag-ama sa inilatag na malapad na tela ni Kathy sa birding damuhan ng park na kanilang pinuntahan. Inilabas ng dalaga sa isang di kalakihang basket ang ilang baon nilang malamig na inumin at sandwich. Mama, ang saya-saya ko po ngayon. Ito na ang pinakamasayang araw ko. Magiliw na wika ni Lucas kahit punong-puno ng pagkain ng bibig. Nakangiting ginulupa ni Kathy ang buhok ng bata. Uulitin natin to basta ba lagi tayong pagbibigyan ng papa mo. Sinulya pa nito si Froilan na kanina pa nakatingin sa kanya. Okay lang naman po, di ba papa? Oo naman. Kumuha ng tissue si Kathy at pinahid nito ang mayonnaise na nasa gilid ng labi ng binata. Nagitla si Froilan sa naging kilos ng asawa. Maging ang dalaga ay nabigla at namula rin sa ginawa niya. Sandaling nagkatitigan ng dalawa, ngunit mabilis na umiwas ang binata. Ipinagkakanulo siya ng kanyang puso. Hindi niya maaaring mahalin si Ashley dahil isang babae lang ang nagmamay-ari ng kanyang puso at si Kathy yun. Si Kathy lamang ang minahal niya noon at habang buhay. Ani niya sa sarili. Sunod-sunod ang naging pagbuntong hininga ni Matilda habang nakatanaw sa malayo. Hindi pa rin niya lubos matanggap ang naging resulta ng pinagawang DNA test. Negative. Ibig sabihin ay totoong Kathy ang nasa paligid niya. Pero bakit iba ang kanyang nararamdaman? Totoo nga kaya na ang naging malaking pagbabago nito ay dahil sa nangyaring aksidente dito? Napailing ang matanda at muling naupo. Hindi siya titigil sa pag-iimbestiga hanggang hindi niya nalalaman ang totoo. Dahil hindi pa rin siya naniniwala sa lumabas na resulta. Marahil ay nagkamali ang ospital o mga doktor na sumagawa nito. Mami? Napaangat ng mukha si Matilda at napalingon. A cup of hot coffee for this kind of weather, Mom. Sinasanay ni Ashley ang sarili na maging katulad ni Kathy dahil iniiwasan niyang si Samuel ang makapuna sa kanya. Kahit bumabaluktot ang dila niya sa pagsasalita ng Ingles, kailangan niya itong matutunan. Napatingin ang matanda sa labas ng beranda kung saan malakas ang buhos ng ulan at nabaling ang mga mata nito sa tasa ng kapeng inilapag ng manugang. Mukhang malalim ang iniisip mo. May problema ba? Napatitig si Matilda sa dalaga na naupo sa harap nito. Meron. Madiin at derechahan itong wika. Napangisi si Ashley. Sinalubong nito ang tingin ng matanda. Ano ang magiging problema ng isang Matilda Herrera? Well, inangat nito ang tasa ng kape at humigop. At this moment, hindi ko muna masasabi sa'yo dahil hindi pa naman ako sigurado. But I'll make sure na once na malaman ko na ang lahat, ikaw ang unang-unang makakaalam. Muli itong humigop. Ikaw ang bahala kung ayaw mo kong pagkatiwalaan. That's not what I mean, Iha. Please don't be offended. In time, you will know. Sinabayan din ni Ashley ng paghigop ng kape ang ginang. Mali ang hinuha nito dahil alam na niya ang lahat. At sigurado siya na nakaguhit sa mukha nito ang pagkadismaya dahil sa negatibong resulta ng DNA test. Pero hindi pa siya dapat maging komportable dahil naaamoy niya na gagawa at gagawa ito ng ibang paraan. At baka hindi niya na ito malusutan. Kaya habang maaga pa, uunahan na niya ito. At isa lang ang epektibong paraan na alam niya, ang mawala ito ng paunti-unti. Nakatingin ang dalaga sa tasa ng kape na hinihigop ng biyanan.
Umpisa na ng paniningil niya sa pakikialam nito. Kanina pa hindi mapakali si Kathy. Panay ang silip nito sa labas ng bintana. Muli nitong sinipat ang oras sa wall clock. Mag-aalauna na ng madaling araw ay wala pa rin si Froilan. Hindi man lang ito tumawag para ipaalam sa kanyang oras ng uwi nito. Naupo ang dalaga. Sumandal at ipinikitang mga mata. Halos 3 buwan na ang lumipas mula ng manirahan at makasama niyang mag-amang Froilan at Lucas. At sa pagdaan ng mga araw, hindi niya na maiwasang muling bumalik ang pagmamahal niya sa kababata. Maging si Lucas ay sobrang napapalapit na sa kanya. Hindi man ito galing sa kanyang sinapupunan, sa puso niya ay siya ang tunay nitong ina. Mahal na niyang mag-ama at pakiramdam niya ay isa na silang pamilya. Hindi mahirap mahalin ng mga ito. Hindi man ito nagawa ni Ashley, para sa kanya ay mananatili ang mga ito sa kanyang puso. Kahit dumating man ang panahon na sila ay magkakahiwa-hiwalay. Tila biglang nakaramdam ng kalungkutan si Kathy sa isipin na mawawala sa kanyang piling ang mag-ama. Ngayon pa lang ay ramdam na agad niya ang pangungulila. Ang sakit na sa bawat pagising at pagtulog ay hindi niya na masisilayan ng mga ito. Mabilis na napatayo si Kathy nang marinig nito ang kalampag ng gate. Agad nitong tinungo ang pinto. Padapang bumagsak sa sahigang lasing na si Froilan nang pagbuksan nito ng dalaga. Froilan! Dinaluhan nito ang binata. Bakit ngayon ka lang? At bakit naglasing ka ng ganyan? Kilala niya ito. Wala itong kahilig-hilig sa alak. Sa katunayan, wala itong bisyo sa katawan. Wala kang pakialam. Malakas na tinabig nito ang mga kamay ng asawa na nakaalalay sa kanya. Froilan, ano bang nangyayari sa'yo? Halos maluhang tanong ng dalaga. Gusto mong malaman? Mahigpit nitong hinawakan sa braso ang asawa at marahas itong ipinako sa dingding. Aray! Nasasaktan ako, Froilan! Tila walang narinig ang binata. Matalim ang mga mata nito at mabagsik ang muka. Gusto mong malaman ang nangyayari sa akin? Pabulyaw na muling tanong nito. Dahil sa'yo. Dahil natatakot ako na isang araw, bumalik na naman dito ang dating Ashley na walang ginawa kundi ang sakta ng anak ko. Natigilan naman si Kathy. At hindi ko na rin maintindihan ang sarili ko. Hindi. Tumitig ito sa mga mata ng inaakalang asawa. Imposibleng mangyari. Imposibleng mahalin kita. Naririnig mo ba? Muli nitong bulyaw. Hindi kita pwedeng mahalin dahil si Kathy lang ang mamahalin ko habang buhay. Siya lang. Mabilis itong tumalikod. Hindi naman makakilos si Kathy mula sa kinatatayuan nito. She felt guilty. Kinalimutan niya noon ang pag-ibig sa kababata mula nang makilala si Samuel. Pero siya pala ay patuloy pa rin itong minamahal sa kabila ng haba ng panahon at pagkakaroon nito ng sariling pamilya. At sa bilis ng tibok ng kanyang puso na tila nasiyahan sa mga narinig, sigurado na siya na muling umusbong ang dating damdamin na iniukol niya noon sa kababata, sa lalaking una niyang minahal, si Froilan. Dahan-dahang binuksan ni Ashley ang pinto ng silid ni Matilda na nahihimbing sa malapad na kama. Halos pating kaya ditong pumasok at inilapag sa side table ang dalang pagkain. Sandali muna nitong pinakiramdaman ng matanda na nasa kasarapan pa ito ng pagtulog. Inilabas nito ang isang maliit na botelya sa bulsa ng suot nitong palda. Inalog ang laman na likido nito at taktong ibubuhos niya na sa baso ng inumin nang makarinig ito ng mga papalapit na yabag. Mabilis nitong tinakpan ng botelya at ibinalik ito sa bulsa. Napalingon si Ashley at halos lumarawan sa mukha nito ang pagkagitla nang mapansin nito sa nakaawang na pinto si Isay. Nakita kaya nito? Bakit nandito ka sa labas? Si Sir Samuel. Namumutla itong napasulyap sa loob ng silid kung saan halos pinako sa kinatatayuan si Ashley. Kadarating ko lang. May mga tangan nitong kobre kama at kurtina. Napatigil lang ako dito kasi may bigla akong naalala. Nakalimutan ko pala ang mga nilabhan kong mga tuwalya ni Madam Matilda. Hello dear. Sabay na napatingin ng dalawa sa paglabas ni Ashley sa silid. Humalik ito sa asawa. Ngunit ang mga mata nito ay nakatitig sa ginang. Dinalhan ko ng makakain si Mami. Ipinagluto ko siya ng arroz caldo. Paborito niya yun, di ba? Ngumiti ang binata. At sigurado akong gagaling agad si Mami dahil alam kong mahusay kang mag-alaga. Gumanti ng yakap si Ashley sa asawa. Oh, Isay, magpapalit ka ba ng mga kurtina ngayon? Oo sana. Ako na lang ang gagawa niyan.
Sabay kuha nito sa mga daladala ng babae. Ako na lang, baka makaabala pa sa'yo. Ano ka ba? Wala yun. Wala naman akong ginagawa dito sa bahay. At isa pa, gusto ko na iparamdam kay mami kung gaano siya kahalaga sa akin. Muling niyakap at hinalikan ni Samuel ang asawa. The best ka talaga, kaya lalo kitang minamahal. I love you more, love. Halos maubos na ni Isay ang isang pitsyal ng tubig sa kaiinom nito. Hindi pa rin mawala ang panginginig ng kanyang buong katawan na pinigilan niya kanina sa harap ni na Samuel at hindi siya sigurado noon. Pero ang nasaksihan ng kanyang mga matang nagbigay sa kanya ngayon ng kasiguraduhan na hindi ang Kathy Herrera ang nasa bahay nila. Ayaw niyang paniwalaan si Mama Tilda nang minsan itong sinabi sa kanyang hinala nito. Kahit noong inamin sa kanya ng anak na si Claire ang mga narinig nito, hindi siya naniwala. Mahirap paniwalaan. Pero ano ang dapat niyang gawin? Kapag sinabi niya ito kay Samuel, sa sobrang pagmamahal nito sa asawa, maniwala kaya ito sa kanya? Sa kalagayan ngayon ni Matilda at sa natuklasan niya, hindi dapat siya mawala sa tabi nito. Isay, nilingon ng babae ang asawa. Kanina pa kita hinahanap, tapos na ba ang trabaho mo? Takang tanong ni Danilo. Danilo, mabilis nitong sinalubong ang asawa. Anong nangyari sa'yo? Bakit namumutla ka? Nakita ko, Danilo. Halos hindi nito maibuka ang bibig dahil sa pangangatala. Nakita ang alin? Kumalma ka nga muna. Napaiyak ang babae at nangihina itong napaupo. Lumuhod sa harap ng asawa si Danilo. Mahigpit na hinawakan ng magkabila nitong kamay na bukod sa nanginginig ay nanlalamig pa. Ano bang nangyayari sa'yo? Tama si Madam Matilda. Napasok tayo ng impostora. Anong ibig mong sabihin? Hindi si Kathy ang kasama natin dito, kundi si Ashley Alvarez. Sandaling natigilan si Danilo. Ngayon, maliwanag na sa akin ang lahat kung bakit naging biglaan ang panghihina ng katawan ni Madam Matilda. Napahagulhol ito. Diretsahin mo nga ako, Isay. May nilalagay na gamot sa iniinom ni Madam Matilda, si Ashley. At mula sa likod ng nakasarang pinto ng silid ng mag-asawa, nagtiim ang bagang ni Ashley. Natuklasan na ang kanyang ginagawa. May madadagdag na naman sa listahan ng mga buburahin niya na sagabal sa kanyang mga plano. Humanda kayo sa akin. Galit na wika ni Ashley sa sarili. Maipagtapat na kaya ni Isay kay Samuel ang totoong pagkatao ng tinuturing na asawa nito? Abangan po sa susunod na kabanata. Ang inyo pong like, share, subscribe ay malaki ang tulong sa aking munting channel. God bless po!